Tita Sandra, kayo na po ba magiging mommy ko? Ang sabi po kasi ni Daddy Leo kung sino daw pong ipapakilala niya sa akin, yun ang magiging mommy ko. Tanong sa kanya ng anak ni Leonardo na si Baby Trisha. 3 years old pa lang to kaya't nabubulol pa pero halatang bibo at madaldal. Ramdam ni Sandra ang pag-akyat ng init sa kanyang buong mukha dahil sa tanong na yun ng bata. Mabutit silang dalawa lang ang naroon sa sala. Nagpaalam kasi sandali si Leonardo na magbibihis lang daw. Pinaubayan naman ito sa kanya ang bata at dahil mahilig naman talaga sa mga bata si Sandra, lalo na kapag kasing cute ni Baby Trisha kaya agad siyang pumayag. Katulad kaya nitong pangarap niyang kapatid. Nangiting napakamot sa kilay si Sandra nang lumuhod siya sa sahig para magpantay ang mukha nilang dalawa. I'm sorry Baby Trisha pero hindi ko naman boyfriend ng daddy mo. Kaya hindi mo ako magiging mommy pero pwede mo pa rin ako maging ate or tita. Malambing na tugon niya sa bata at saka hinaplos ang mahaba't madulas itong buhok na kasing itim ng gabi. Hanggang ngayon hindi pa rin nagkukwento si Leonardo tungkol sa anak nito, kung sinong ina at kung nasaan na. Pero habang tinitingnan niya si Trisha lalo na ang mga mata, parang pamilyar ang mga yon sa kanya, na para bang minsan niya nang nakatitigan o baka dahil naman ni Trisha sa ama ang mga matang iyon. Why po, Tita Sandra? I like you for my daddy po. Ang tagal niya nang walang girlfriend po eh. Kaya po siguro palagi siyang sad, lalo na po kapag naalala niya si mommy. Palagi nga niyang tinitingnan ang mga pictures ni mommy eh. Malamyos ang boses na sabi pa ni Trisha sa kanya. Parang may kung anong mainit na kamay ang maplos sa kanyang pisngi nang sapuhin na maliit nitong kamay ang pisngi niya. I can see that daddy is happy now, Tita Sandra. Siguro po dahil sa inyo yon. Di na pigilan ng dalaga ang mapangiti. Naaaliw siya sa pagiging bibo ni Trisha kaya nahihirapan pa tong bumigkas ng tama. Pinipilit pa rin nitong sariling sabihin kung ano ang gustong sabihin at ramdam ni Sandra na totoong naging sa puso ng bata ang bawat sinasabi nito. Though hindi niya inaasahan na may anak na pala ang boss niya pero aminadong dalaga na sobrang natutuwa siya kay Baby Trisha. Feeling niya lumalambot ang matigas niyang puso. Nung nalaman ni Sandra na may anak na pala sa iba si Leonardo, akala niya madidisappoint o magsiselo siya. Pero ngayong kaharap na niya ito ay wala siyang ginawa kung hindi ang itian to dahil sa sobrang pagkaaliw. Napaka-inosente ni Baby Trisha. Nakaka-touch lahat ng lumalabas sa bibig nito. Tapos napakalambot pa ng balat. Damang-dama niya yon habang nakalapat sa kaliwang pisngi niya ang palad nito. Pwede po bang wag muna kayong umalis agad, Tita Sandra? Para naman po may playmate ako. Ayaw na po kasing maglaro ni Yaya Meling kasi masakit ng likod niya. Alanganin na napatango ang dalaga. Pero hindi niya alam kung bakit napapayag siya ng ganoon ni Baby Trisha. Gayong may trabaho siya sa farm. Really po, Tita Sandra? Hindi po agad kayo aalis? Yehey! Tuwang-tuwang bulalas ni Baby Trisha at napayaka pa to na mahigpit sa kanya. Lalo lang natunaw ang puso ni Sandra nang maramdaman niya ang malambot nitong mga braso na pumulupot sa leeg niya. Sure baby, pero magpapaalam muna tayo sa daddy mo ha kasi I'm working with him sa farm eh. You don't have to po, Tita Sandra. Ako na magsasabi kay daddy at sigurado po ako papayag siya. Pa-cute nang umiti sa kanya si Baby Trisha kaya naman napangiti si Sandra. Love na love po ako nun eh. Of course, mahal na mahal ko kaya ang Baby Trisha ko na yan. Sabay silang napalingon ng bata sa naglalambing na boses na iyon ni Leonardo. Kulang na lang tumalon sa tuwa si Baby Trisha na para bang ngayon lang nakita ang ama samantalang todo yapos pa ito at nagpakarga pa kanina nang dumating sila. Natigilan naman si Sandra. Sa kanya kasi nakatingin si Leonardo habang naglalakad palapit sa kanila. Daddy Tito! Nagsalubong kilin ni Sandra nang marinig niya ang malakas sa tawag ni Baby Trisha kay Leonardo. Bakit daddy na? May tito pa. Naguguluhan na napatingin lamang siya sa mag-ama nang kalungin ni Leonardo ang bata. Sandaling na tunaw na naman sa kanyang puso habang pinagmamasdan ng mga to. Kitang-kita niyang nag-uumapaw na pagmamahal ni Leonardo kay Baby Trisha. Bakit parang ang saya yata ng baby ko ngayon? Dahil ba nandito si daddy? Siyempre naman po, Daddy Tito. Pero mas happy po ako today kasi may kasama po kayo magandang tita ko. Nakangiting nilingon siya ni Baby Trisha bago nito hinarap ang ama. Totoo po ba na empleyado niyo lang siya, Daddy?
Si Leonardo naman ang bumaling kay Sandra at hindi niya maintindihan kung bakit nagdulot ng malakas na kalabog sa kanyang dibdib ang pagtaas nito ng kilay sa kanya. Bakit parang ayaw maniwala ng baby ko? Paglalambing mo rin ito sa anak. Because I don't believe you po. I know you like her daddy tito at siya rin po ang gusto kong maging mommy. Puno ng kainosentihan ngunit dire-diretsyong pahayag ni Baby Trisha, kaya naman pulang-pula tuloy ang mukha ni Sandra. At mukhang gusto rin naman po kayo ni Tita Sandra, bagay na nga po kayo eh. Animo ginisa sa kumukulong mantika ang pakiramdam niya nang mapatingin ulit sa kanya si Leonardo at nagtamang kanilang mga mata. Her lips parted, ngunit walang anumang salita ang lumabas sa kanyang bibig para itama sanang maling akala ng bata. Pero hindi niya na nagawa dahil naunahan na siya na malakas sa tibok ng kanyang puso. Lalo lamang siyang kinabahan habang hinihintay niya ang isasagot ni Leonardo sa anak nito. Bagamat huling-huli niya makahulugang ngiti na ipinuko nito sa kanya bago muling hinarap si Baby Trisha. Baby, magpapahinga lang muna ang Tita Sandra mo ha? Medyo napagod kasi siya sa biyahe. Okay lang po ba? Sa halip ay sabi nito sa anak. Di naman maintindihan ni Sandra kung bakit parang naramdaman ng pagkidismaya. Ina-expect ba niya na sasang-ayunan ni Leonardo ang maling akala ni Baby Trisha? Okay po, Daddy Tito. Pero magpe-play po kami later kapag nakapag-rest na siya ha, please? Nag-poppy eyes pa to sa kanilang dalawa at pinagsaliko pa mga palad. At wag niyo po siyang paalisin agad, please? Gusto ko pa siyang makasama at makalaro, Daddy. Kung yan ang gusto ng Baby Trisha ko, why not? Alam mo namang wala kang hiniling na hindi binigay ni Daddy Tito, di ba? Basta happy ang baby ko. Pero syempre nilingon siya nito sandali bago hinawakan ng baba ng anak. Depende pa rin yon sa Tita Sandra mo kung gusto pa niyang manatili dito ng matagal. Kumindat pa ito sa kanya na muli silang mapatingin sa isa't isa. Papayag na raw po siya, Daddy, basta po payagan niya siya. Mas pinalamlam pa ng bata ang mga mata nito nang nasulyapan si Sandra. Right po, Tita? Napangiti na lang si Sandra sa kakulitan ni Baby Trisha. Paano ba niya matatanggihan ang kasing cute nito at siyang dream sister niya? Of course, Baby Trisha, I will stay here as long as you want. At kung papayagan din ng daddy mo na iwan ko ang work ko sa farm? Lumiwanag ang mata ni Baby Trisha. Daddy Tito, please? Leonardo smiled at them. Sure. From now on, dito na muna ang Tita Sandra mo hanggat gusto mo. Okay ba yon? Tanong nito yon para sa anak pero kay Sandra naman nakatingin. Tila hinihingi pa rin ang kanyang permiso. Mabilis namang tumango ang dalaga. Pabor yun sa kanya kung tutuusin. Hindi dahil makakaiwas na rin siya sa hindi magagandang karanasan sa farm, tulad ng mahihirap na gawain at sa mga guest na posibleng nakakakilala sa kanya, tulad na lang ng dating professor niya at pamilya ni Senador Arevalo. Kung hindi dahil makakasama pa niya na matagal si Baby Trisha, ang batang sa unang pagkikita pa lang aminado na si Sandra na naging malapit agad sa puso niya. Talaga po, Tita Sandra, ang bait niyo naman po. Kaya po like na like ko na agad kayo para kay Daddy Tito eh. Sana po maging boyfriend mo na siya para maging mommy ko na po kayo. Nagkatinginan silang dalawa ni Leonardo dahil sa walang prenong kadaldalan ni Baby Trisha. Ngingisi-ngisit pakindat-kindat lang sa kanya ang boss niya. Samantalang si Sandra para na namang ginisa ang mukha sa sobrang init ng kanyang pakiramdam. At kung mahina lang dibdib niya, baka kanina pa siya hinimatay sa sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Maya-maya tuwang-tuwa na sumama na si Baby Trisha sa yaya nito nang ipasundo ni Leonardo para magpahinga at para makapagpahinga na rin daw si Sandra. Di naman napigilan ng dalagang sundan ng tingin ang papalayong bata. May kung anong damdamin sa loob ng dibdib niya para kay Baby Trisha na hindi niya maintindihan, na para bang connected sila sa isa't isa. Feeling mommy na agad, Mikaela? She's so excited. She really likes you. Napakurap-kurap si Sandra at dahan-dahan na nagpalingon kay Leonardo nang marinig ang pagsasalita nito. Alam mo ba na ngayon lang siya nagkagusto ng ganito sa isang babae at first meeting? I mean, she likes Iris too, pero never niyang hiniling doon na maging mommy niya. Kinilig yata siya sa tinurang iyon ni Leonardo at hindi niya yon naitago sa ngiting sumilay sa kanyang mga labi. Sinabi ko naman sa'yo, mahilig ako sa mga bata, diba? At dream kong magkaroon ng kapatid, lalo na baby sister. Kaya tuwang-tuwa ako na makita kong anak mo kanina. At na-feel niya siguro yon kaya nagustuhan din niya agad ako. Nakangiting paliwanag ng dalaga.
Napangiti rin to na lumapit sa kanya at hinapit siya sa bewang. Thank you for making me happy. You know, ngayon ko na lang ulit nakita ng ganun kasi si Baby Trisha. Parang di naman totoo kasi sa nakikita ko kanina sobrang napapasaya mo rin siya. I know, pero iba kasi ang saya niya ngayon na nandito ka. Nakangiting sagot ni Leonardo. Asang-asa talaga siya na magiging mommy ka niya. Naparanok si Sandra nang maalala niya ang nakasaad sa kontrata niya noon na pinipirmahan ni Leonardo. O baka naman matagal mo nang pinaasa ang bata tungkol sa akin. Kaya nilagay mo sa contract ko na papayagan mo lang ako mag-resign if magpapakasal ako sa'yo at kapag maging mommy ako ng anak mo. Promise, hindi. I mean, ngayon ko lang talaga nakilala si Baby Trisha. Nangingiting umiling ito at sakay tinaas pa talaga ang kanang kamay para patunayang nagsasabi ng totoo. Believe me, amor. Kahit itanong mo pa sa kanya. Alam naman nating hindi nagsisinungaling ang mga bata, hindi ba? Tinaasa niya to ng kilay. Talaga lang ha? Bakit sa dami ng babaeng nakapaligid sa'yo? Tulad nga ng sinabi mo, kaya active ang sex life mo, bakit ako pa talagang inaferan mo ng ganitong kontrata? Sa una pa lang alam mo namang masama ang ugali ko. Di ka ba natatakot na baka ipahama ko lang ang anak mo? O baka mahawa siya sa kasamaan ko? Leonardo just smiled at her before caressing her hair. Kapag kwan napalitan ng seriousness ang mukha nito. Kasi alam ko na hindi mo yun magagawa sa katulad ni Baby Trisha. O bangat ang sulok ng labi ni Sandra. You barely know me. Ngumiti na naman to sa kanya. Not anymore, mi amor. At kahit noon pa man naniniwala na ako na deep inside your heart, ginuso pa nito ang kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. I know, mabuti ka pa ring tao. Kailangan ko lang talagang ituro sa'yo kung paano yun ilabas kaya't ganun ang mga pinakita ko sa'yo sa farm noon. Wow! Napailing si Sandra. Kaya, pinahirapan mo ako ng ganon? Di nito pinansin ang pagsusungit ng dalaga at bigla na lang siya nitong hinalikan sa mga labi niya. Ikaw ba talaga ang nahihirapan o ako? Sa dami din ng stress at sakit ng ulo na binigay mo sa akin. Buti na lang talaga at maganda ka tapos gusto pa kita. Kung hindi, automatikong uminit na naman ang magkabilang pisngi ni Sandra dahil sa lantarang pag-aamin naman ni Leonardo. Do you really like me? Iuwi ba kita dito kung hindi? Lalo pa siya nitong hinapit hanggang sa magdikit ang kanilang mga katawan. Kaya naman lalo lang nag-blush ang dalaga. Baka nga hindi ka na makaalis dito eh. What? Napagod si Sandra sa pakikipaglaro kay Baby Trisha pagkatapos silang magmerienda ng hapon. Gayun din ang bata kahit nakatulog ulit ito habang nakahiga sa hita ni Leonardo. Magkatabi silang nakaupo sa Carabao grass na nasa bakuran ng bahay nito, gayunman walang pinagsisisihan ng dalaga. She was so happy instead, so happy. Ganun pala feeling na may kapatid, yung may kalaro, may kakulitan. You're smiling, may I know why? Amused na untag sa kanya ni Leonardo nang mahuli nito ang pagguhit ng ngiti sa mga labi niya. Nakangiti pa rin na binalingan to ni Sandra na hinahaplos ang buhok ng natutulog na anak. Hindi pa ba obvious? Na masaya ako ngayon dahil sa anak mo. She's so cute and jolly, nakakatuwa siyang kasama. Pwede ko ba siyang hiramin minsan kapag nakauwi na ako sa amin? Biro pa niya. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na may bahid iyon ng katotohanan. Kung pwede nga lang niyang iuwi sa bahay si Trisha, baka ang batang yun pa maging tulay para tuluyan na siyang bumait. Para kasi tong anghel na humahaplos sa puso ni Sandra. Of course, why not? Sigurado naman akong gusto rin niyang sumama sa'yo. Really? Papayag kang hiramin ko siya at iuwi sa bahay namin? Parang di siya makapaniwala. Siyempre, hindi pa naman siya gaanong kilala ni Leonardo para ipagkatiwala agad sa kanya ang anak nito and of course, knowing na alam na nito kung gaano kagaspa ang ugali niya. Hindi ka natatakot na baka hindi ko na siya ibalik? You sure magagawa mo yon? Kasi ako, Cassandra, kahit ilang beses mong sabihin sa akin yan, hindi pa rin ako naniniwala. Mas naniniwala kung mas maalagaan mo si Baby Trisha kaysa sa akin. Napatitig siya sa seryosong mukha ni Leonardo. Nahihiwagaan talaga siya rito. Bakit ba tiwalang-tiwala ito na hindi talaga siya tunay na masamang tao? Oo nga pala. Bakit Daddy dito ang tawag sa ni Baby Trisha? At kung okay lang, pwede ko bang malaman sinong mommy niya at kung ano nangyari sa kanya? Tumaas ang sulok ng labi nito, ngunit hindi agad sumagot at titig na titig lang kay Sandra. Ang totoo niyan, Cassandra, hindi ko talaga anak si Baby Trisha. She is my sister's daughter.
Kaya lang namatay siya habang pinapanganak niya si baby Trisha. Hindi na rin nagpakita ang totoong ama niya. Alam naman niya na hindi talaga akong daddy niya eh. Malungkot na nagbaba ng mukha si Leonardo para tingnan ang natutulog na bata. Pero simula nang matuto siyang magsalita, nasanay siyang daddy dito ang tinatawag niya sa akin. Hinayaan ko lang dahil naawa rin ako sa kanya. Wala na nga siyang mommy eh, wala pa siyang matatawag. Kahit daddy lang, dagdag pa nito. May kung anong emosyon ang sumilip sa mga mata nito nang muling tumingin sa kanya, ngunit hindi niya yon kayang pangalanan. Nakaawang ang bibig ni Sandra na napatitig siya sa binatang matiim pa ring nakatitig sa kanya, na para bang pinag-aaralang mabuti ang magiging reaksyon niya sa revelasyon nito. Naparinok tuloy siya dahil ang pakiramdam parang may bumara sa kanyang lalamunan nang sulapan niya si baby Trisha. Tila piniga ang kanyang puso nang malamang anak pala ni Celeste ang kaisa-isang tao na naging mabuti sa kanya noon sa St. Rose University. Hindi niya alam kung matatakot o maiiyak ba ng mga sandaling iyon. Natatakot siya kasi baka bigla na lang siyang sakalin ni Leonardo. Iniisip niya na baka kaya ito titig na titig sa kanya dahil alam na nito ang tungkol sa sekreto niya. Naiiyak si Sandra dahil sa pagkaawa niya kay baby Trisha. Para itago ang mga emosyon niyang iyon, kaya't napayako na lamang si Sandra. Ito na ba ang kinatatakutan niyang araw? Ang malaman ng binata ang buong katotohanan? Hindi ko alam na nagka-boyfriend pala noon ang nakababatang kapatid ko habang pinag-aaral ko siya sa Maynila. NBSB kasi yon nung umalis dito sa Quezon at alam ko rin wala siyang interes sa pagbo-boyfriend habang nag-aaral pa. Narinig niyang sabi pa ni Leonardo sa tonong nagkukwento. Gusto niya sanang sabihin dito ang nalaman niya noon kay Celeste na nagkaroon na ito ng boyfriend pero ilang buwan din daw na hindi nagpaparamdam. At nangyari yon bago ang araw na bigla na lang hindi pumasok ang kapatid ni Leonardo. Ibig sabihin, inilihim pala ni Celeste sa kapatid ang tungkol sa pakikipag-nobyo. Gayunman hindi yan lumabas sa bibig ng dalaga. Kahit pa gusto na niyang aminin dito ang totoo, hindi pa rin niya kaya. Hindi pa rin niya kaya na magkagalit na naman sila kung kailan nagsisimula na silang magkaroon ng unawaan at bumuo ng masasayang alaala kasama si baby Trisha. Hindi pa siya handang sirain yon. Di ko naman siya pinagbabawalang mag-boyfriend, basta ipakilala niya lang sa akin. Ang inaayawan ko lang talaga noon ay ang pag-aaral niya sa Maynila. Naiiling na pagkukwento pa nito habang bakas ang lungkot at pagsisisi sa mga mata. Kasi natatakot ako na baka mabuli lang siya doon. Alam ko na kasi ang kalakaran sa malaking syudad na yon dahil doon din ako nanggaling bago pa man ako inampon ng pamilya ni Celeste, ang mommy ni baby Trisha. Kaya nga, galit na galit ako nang malaman ko na ilang beses na pala siyang nagtangkang mag-suicide dahil sa pambubuli. At itinago lamang niya sa akin nang malapit nang makita niya ang galit sa mukha na gumuhit sa mga mata ni Leonardo. Alam niya para yun sa taong nambuli kay Celeste at inaakalang siya. Katulad ng ikinuwento sa kanya noon ni Aldrin. Lalo pa tuloy siyang naduwag na aminin dito ang totoo. Alam mo ba na galit na galit ako nang malaman ko yon, Cassandra? Parang gusto kong pumatay ng tao. Her chest thundered seeing him gritted his teeth because of so much anger. Mahal na mahal ko ang kapatid kong yon, na kahit ang pagalitan siya hindi ko magawa. Ako na kasi ang nagpalaki sa kanya dahil bata pa lang din siya nang mamatay ang parents namin. Noong nalaman kong namatay siya dahil sa pambubuli ng isa sa mga klase niya, wala akong ibang ginusto noon kundi ang maghiganti. Mahigpit na napakayom ng kanyang mga kamao, si Sandra, pero hindi siya tinantanan ng tingin ni Leonardo. Di man ito sabihin ng direkta, ramdam niyang siya ang tinutukoy nito, at nakikita niya iyon sa mga mata nito. Ano kaya kung sabihin niya na ang totoo para malinis na rin ang pangalan niya at maitama ng maling paniniwala nito? And what if ayaw niyang maniwala sa'yo? Narinig mo naman na gusto niyang maghiganti sa taong inaakala niyang may kasalanan sa kapatid niya, hindi ba? Agad napigil niya sa kanyang iniisip. Kilala mo ba kung sino may gumawa noon sa kapatid mo? Sa halip ay usisa ni Sandra para pagtakpan ng sarili, kahit malinis naman talaga ang konsensyo niya. At para makasiguro na rin siya na totoo ngang may alam na ito sa itinatago niya. Nakita na ba kayo? Di agad nakapagsalita si Leonardo at nakipagtitigan pa rin sa kanya. Kinabahan lalo si Sandra nang tumango ito. Pinaghihigantihan mo ba siya katulad ng gusto mong mangyari? Patuloy na usisa niya.
Gayunman alerto ng isip ng dalaga kung paano siya makakatakas kapag ginawan siya nito na masama. Sa pagkakakilala niya sa binata, hindi nito kayang malakit ng babae. Pero hindi niya po pwedeng balewalain ang sinabi nito kanina na gusto nitong pumatay ng tao para maipaghiganti ang kapatid. At marami siyang kilala na nakagawa na masama para lang makuha ang hustisya tulad ni Sandra, di ba? Kaya siya naging masamang tao ngayon dahil na rin sa mga pambubuli sa kanya noon. Pero pinagsisihan ko rin yung maling nagawa ko sa kanya. Matagal na. Biglang lumamlam ang mga mata ni Leonardo at lumambot ang anyo nito na ipinagtaka niya. Hindi ko ina-expect na mafafall ako sa kanya ng ganon kabilis. Sa ganon kaiksing panahon na nakasama ko siya. Pero hindi ko matanggap na nagkagusto ako sa babaeng pumatay sa kapatid ko kaya lumayo ako. Hindi ko rin kasi kayang ituloy yung paghihiganti sa kanya kaya pinatawad ko na lang siya sa puso ko. Si Sandra naman ang hindi nakapagsalita ng mga sandaling iyon. Bigla siyang naguluhan. Kumabog ang dibdib niya. Bakit parang may kakaiba siyang nararamdaman sa mga sinabing iyon ni Leonardo? At saka kung tama man ang hinala niya na alam nito ang iniisip niya na itong may kasalanan kay Celeste, anong paghihiganti ang ginawa nito sa kanya na hindi niya alam? At na in love daw ito sa kanya? Mukhang hindi naman ang tungkol sa pagpunta niya sa bukid ni Luis Farm ang tinutukoy nito. Dahil sa pagkakaintindi ni Sandra, parang matagal na yung nangyari base na rin sa mga huling sinabi ng binata. Pero hindi ko matanggap na nagkagusto ko sa babaeng pumatay sa kapatid ko, kaya lumayo ako. Hindi ko rin kasi kayang ituloy yung paghihiganti sa kanya, kaya pinatawad ko na lang siya sa puso ko. Kaya ko lang naman nagawa yun. Napaghigantihan siya dahil kinain ako ng matinding galit. Sobrang awang-awa ako kay Celeste noon nang madatnan ko siya sa apartment niyang halos wala ng buhay. Lalo na makita ko rin si Baby Trisha na nilabas pa niya. Magkarugtong pa ang puso nila na maubutan ko sila. Wika pa ni Leonardo na bagaman baka sa matinding lungkot at pagkahabag sa mga mata, nakikitaan naman niya ng pagsisisi. Halos lumuwa ang mga mata ni Sandra sa mga narinig pa niya kay Leonardo. Punong-puno ng habag na lumipad ang kanyang tingin sa natutulog na bata. Muli niyang naramdaman na parang nilamukos ang puso niya habang ini-imagine niya kung gaano kaawa-awa ang sitwasyon nito habang pinipilit ilabas ng inang nalalagutan na rin ang hininga. Lihim siyang humanga kay Celeste dahil kahit isinuko na nito ang buhay, hindi nito naisip idamay ang anak. Uminit ang mga mata ni Sandra. Sa buong buhay niya ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong klaseng pagkahabag sa mga taong hindi naman niya kaano-ano. Unang-una kay Celeste at higit para kay Baby Trisha, pero hindi niya inikinakaila na mas nasasaktan din siya para kay Leonardo. Di niya ma-imagine ang sakit na nararamdaman nito nang madatnan sa ganong sitwasyon ang pinakamamahal nitong kapatid. Kaya hindi niya ito masisisi kung naghiganti man ito. Ang kailangan lang niyang malaman ay kung siya ba talaga ang taong tinutukoy ni Leonardo at kung anong paghihiganti ang ginawa nito sa kanya noon. Napayako si Sandra nung tumulo na lang bigla ang mga luha niya. Awang-awa talaga siya sa sinapit ng pamilya ni Leonardo. Ang aga na ngang naulila sa magulang. Akala niya noon siya na ang pinakakawawang bata sa buong mundo dahil nasira ang pamilya nila at namatay ang kanyang ina. Tapos naging biktima pa siya ng bullying. Pero mas matindi pa palang pinagdaanan ni na Celeste at Leonardo, lalo-lalo na ni Baby Trisha. Napakislot si Sandra nang maramdaman niya may humahawak sa kamay niya at nang mag-angat siya ng mukha nakita niyang si Leonardo iyon. Agad nagtamang kanilang mga mata dahil nakatingin para to sa kanya. Don't feel bad, Amor, dahil wala ka namang kasalanan. Masuyong pinunasan nito ang kanyang mga luha. Ayokong nakakakita ng babaeng umiiyak, lalo ka na. Ngumiti pa to sa kanya nang pisilin ang chin niya. Mas okay pa sa akin na nakikita ko nagtataray ka. Sir Leo, sambit niya sa pangalan nito na nahihiwagaan sa sinasabi nito. Pero sana nga hindi siyang taong tinutukoy nito na may kasalanan kay Celeste. Para maging madali na lang ang lahat, para hindi na siya mahirapang aminin ang totoo. Gayunman hindi niya yata mawawala sa isip niya ang mga sinabi noon ni Aldrin na siya talaga ang taong at siguradong isusumpa siya ni Leonardo kapag nalaman ito. Pwede bang sabihin mo na lang sa akin kung sinong gumawa nun sa kapatid mo para mabilis pinuto nito ng halik ang anumang sasabihin ni Sandra. It doesn't matter anymore, Amor. Ang sabi ko nga, matagal ko na siyang pinatawad sa puso ko.
Masuyong sabi nito na mukhang wala kang balak sabihin pa sa kanya ang tungkol sa bagay na yon. Imposibleng mapatawad siya ng ganun lang after ng ginawa niya kay Celeste at kay Baby Trisha, niya, sabay sulyap sa inosenteng bata. Walang imposible sa pusong nagmamahal Cassandra. Palagi niyang pipiliin ang magpatawad kaysa magtanim ng galit. Makahulugan pang sabi nito habang may ngiti sa mga labi. Namasa ang mga mata ni Sandra kasabay ng pagkatunaw ng puso niya. I didn't know na may mabubuting tao pa pala sa mundo. Yung pipiliin na magpatawad kaysa maghiganti at hindi ko ina-expect na isa ka sa mga taong yon, Sir Leo. Puno ng emosyon, wika ng dalaga. Tsaka walang seremonya, kinabig niyang batok ito at nilamukos ng halik ang naghihintay nitong mga labi.